Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,513 subscribers. Thank you so much guys. At excuse me po. At malapit na po tayong mag 10,000 subscribers milestones. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at sana po ay makasama ko kayo pag na-reach po natin ang 10,000 subscribers milestone. Hopefully, we are praying na within the year, hanggang December. Pag if not naman, okay lang, hanggang January, February, makuha natin yon. Okay? Sige, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Okay, ang pag-usapan po natin today ay dyan sa Maynila. Okay? Dyan po sa Maynila ay talagang sigurado na tayo ng mananalo dyan ay si Yorme Isko Moreno, unless otherwise may mga mangyayari. Ha? Alam nyo na yon. Ha? Now, si Yorme Isko Moreno ay talagang pinangalanan na ang Makati bilang kokopyahan niya ng mga programa dyan sa Maynila. Pero sa tingin ko, kahit hindi naman niya kopyahin, talagang may mga resibo naman siya na may nagawa rin naman si Yorme Isko Moreno mula noong 2019 hanggang 2022. Ayan ha, talagang Pero tingnan nyo ha, alam nyo kung matino ang Pasig, ha? Kung maganda ang Pasig, may mga proyekto, may mga talagang actual na programa, ay talagang sasabihin ni Yorme Isko Moreno, Pasig ang kokopyahin. Bakit hindi? Bakit hindi Pasig at Makati ang kanyang kokopyahan? Kasi nga po, wala namang programa. Okay, Pasig City. Now, ito, sa tatlong kandidato ng pagka-mayor dyan sa capital ng ating Pilipinas, ang Maynila, sabi niya nung nitong Lunes na talagang kokopyahin niya ang social services ng Maynila sa neighboring city niya, ang Makati City, pag nanalo siya sa May 13 election. Ang Makati government po kasi na pinapangunahan ng mga Binay mula noon hanggang ngayon ay may annual budget na 15 billion to 16 billion at nagbibigay ng 1,000 pesos monthly sa kanyang mga senior citizens, ang Maynila, meron pong 14.8 billion every year, sabi ni Moreno, at ito ay pwedeng madagdagan pa, kung maganda ang ekonomiya ng Maynila, Sabi niya, ang syudad daw ay makakapagbigay ng 500 pesos monthly sa kanyang senior citizens to 100,000 for a total of 600 million pesos every year. Dadalhin ko ang Makati sa Maynila. Mangungopya na lang ako, sabi ni Yorme Isko Moreno, dun sa social services niya. I will bring Makati to Manila. I will just copy their social services. Doon naman po sa Manila Bay Reclamation, ang sabi ng ating future mayor na si Yorme Isko Moreno, ay yung reclamation projects dyan sa Manila Bay, hindi po priority pag ito ay na-elect na bilang mayor. Ang syudad ng Kapitolyo ng Pilipinas, sabi niya, ay may mga prime lands that can be developed in the Escolta, Binondo, Malate, and Ermita districts. Tama po yan. Marami pa po dyan. Hindi lang po nade-develop ng basta-basta. Yung Escolta at Binondo na nga lang, At dyan sa Malate at Ermita, marami pa po yan. Sabi ng mga scientists, talagang should also study the reclamation's possible impact, sabi ni Moreno. Dahil nga po, bumabaha na dyan sa Maynila, ay talaga namang problema po nila yan, at 3 inches below sea level na daw sila, at talagang pinapaligiran pa sila ng mga creeks. Syempre, pagdating na naman po sa track record, ay may mga resibo po na talagang pwedeng pangalandakan ni Yorme Isko Moreno. Alam naman po natin, si Yorme Isko Moreno ay dating Matani idol, pero hanggang ngayon pwede pa naman, di ba? He said
talagang may mga hurtful insults, no? Dun sa mga educations niya, yung background niya when he first entered politics. Medyo nakatikim daw siya ng mga masasakit na salita because nga high school graduate lang siya at that time at ang mga ang kanyang mga sinasabi sa kanya against sa kanya, bobo yan, artista yan, wala yang alam, no? Talagang masasakit na salita 'yon, no ba? Tapos syempre, instead na bumaba ang kanyang moral, ginamit niya ito, instead na gamitin ko lang yung pag-aartista ko at itsura, kung may itsura man, like what others did, sabi ko, yun pala ang kulang ko. Nag-aral siya. So, hindi po niya ginamit yung kahinaan na yun, no? Moreno took a legislation course at the University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance. He also enrolled in executive programs at John F. Kennedy School of Governance in Harvard and Oxford University. And ang alam ko, nag-enroll din po siya sa Abu Ghasia, di ba? Hindi ko alam kung natapos niya, pero hindi po siya nag-bar dahil sabi niya nga, personal lang naman ito. He also refrained from rushing his political career, serving 9 years first as a councilor and then as vice mayor under the terms of Buti Estrada and former Manila Mayor Alfredo Lim, no? Pero nagkairingan sila ni Estrada kasi matatandaan natin in 2016, Moreno unsuccessfully ran for senator instead of mayor to give way to the re-election bid of Estrada to whom he was close, no? Tapos sa Estrada naman, he said stop talking to him after the last elections without offering any explanation. Dahil nga natalo na siya, di ba? Walang tawag, walang kamusta ka na pare. Alam mo, yung feeling na para kang damit, madumi na, tapon mo na. Okay? There was no call on how are you? No, how are you? I felt as if I was piece of soiled clothing that was thrown away. No. Si Estrada po, talagang matatandaan natin, talagang losing control dyan sa Maynila kasi biglang nagsulputan ng kanyang mga kamag-anak at mga dating kasama dyan sa San Juan para to meddle with the city's affairs. No? Most of the Manila City Hall's officials, he added, talagang residente po yan ng San Juan, where Estrada built a political dynasty some 50 years ago. Pero hindi na po nakabalik ang mga Estrada ehersito dyan sa San Juan. In Manila, we cannot allow anyone anymore passive leadership. That's why, no, it's really high time for us to elect Yorme Isko Moreno bilang mayor. Ibalik po natin para pagandahin ang Maynila muli. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.